Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Thank you. Thank you so much, Tony. Isang magandang umaga ng Monday sa inyo lahat. Ngayon po ika-4 sa buwan ng Oktubre 2021. At, well, I really miss you, everybody. At blame it doon sa, well, hindi maiwasan po mga technical adjustments that should be well attended to nung pong nakaraang 2 araw. That's why I've been out of the air. However, I'm back. At with the assurance na hoping hindi na tayo makaka-enkwentro ng similar problem ngayong linggong ito and the coming week and the coming months as well. Well, katulad ng ating nakagawian, ang inyong lingkod po sasamahan ni na Nash, ang aking technical director, ganun din si Manita. At again, welcome sa Monday edition, the start of a brand new week dito sa inyong Digital Patrol. Dile yo alergial, mile pe mai. Alright, so yes, mayroon po magpapabot ng kanyang sweet kisses and hug. Kayo pong umaga ito ng Monday, so welcome. Alright. At again, likewise, I'd like to welcome ang ating mga OFWs, ganoon din yung ating mga kababayan throughout the world. At anytime, tayo po'y ikakawing ng Pinoy Hour na nakabase dyan sa Alberta, Canada, sa lalawigan ng Calgary. At syempre pa, good morning kay John. Good morning sa kanyang wife na si Melody and children, as well as yung lahat ng ating mga Pilipinos dyan sa Alberta, Canada. At tayo po'y nakalink na, I suppose. At ang mga suki ng palatuntunan na Pinoy Hour ay atin na rin makakasama till 11 o'clock ngayon pong umagang ito. Dito sa ating bansa, Conrado Rading Brutonel was the first to pass on his morning greetings ngayon pong araw na ito from Nueva Ecija. Ang sabi ni Carading Brutonel, magandang umaga po, Kuya Sel. Thank you so much, Rading, and I guess nakagaling-galing lamang ni Rading sa kanilang palayan diyan sa Nueva Ecija. At doon sa ating mga kababayan who wants to greet, pass on their morning greetings, you're most welcome. Okay? At I'll be more than glad and happy to read your messages on air. Like this one from a very kind and loving sister. Alam niyo mga sisters ko eh. They have one thing and one character in common. And I'm indeed happy to say na they're all kind-hearted, very generous, mga aking mga sisters. From Montreal, Canada, LB Baisa has this to say, hi Manong, and to all your watchers, stay safe everyone. At ganun din, hi to Gods, ang kanyang husband and children. From Kuwait, here's the morning greetings coming from Chincha Buste.
Ang sabi ni Chincha, good morning po, Captain Sel. Happy Monday morning po. All right? And thank you. Thank you so much, Chincha. Every time Chincha pass her morning greetings, she underscored the fact na she shared the program. That's why, again, I'd like to ask the kind indulgence ng ating mga kababayan, ng ating mga listeners, kindly share the program. Thank you. Practically all the shows dito sa Broad Streamcast Communicators or simply BSC from Sipokot Kamsur mula sa Sikihor family. Hi to Mirna Alcid Sikihor, a cousin of yours truly, and to her husband Ed Sikihor and children. Ang bati ni Mirna, good morning, Sel Baisa. Here in Sipokot, a bad weather. Yun. O mamaya, aking iparinig sa inyo yung ulat panahon sa pamamagitan ng Pag-asa Forecasting Center. And the bad news is, nakapasok na po ang Bagyong Lani dito sa ating Philippine Area of Responsibility at ito'y bumagsak na sa kalupaan. Naglandfall na ang Bagyong Lani. From Miss Angelica Paz, magandang umaga at more power po, Sir Sel, at ng buong BSC. More power. God bless and keep safe po. Maraming salamat, Miss Angelica Paz. Thank you so much. I know a lot of Paz. Ano kaya relation ni Angelica nung kamag-anak niya kaya? Close relative yung mga Paz sa Marikina City. I guess so. Sapagkat rare po yung mga Paz. Okay? Thank you, Angelica. From Miss Mauad, one of our colleagues, dito sa BSC, ang kanyang bate, good morning, Captain Sel Baisa. Thank you so much, Mau. At keep safe always. All right. Joanna De Castro Francisco says, good AM po. Good morning likewise, Joanna De Castro Francisco. From Marianito, Brother Mar Agustin. Well, sounds family or sounds familiar. Indeed, si Brother Mar, ang siya pong open curtain o curtain opener rather, baliktad ko, ng lahat ng mga palatuntunan dito sa BSC. Siya po yung host ng Our Daily Bread. Coming to you from 7 o'clock to 7:30 in the morning, Mondays to Fridays. Ang kanyang bate, good morning po, Captain Sel. God bless. God bless likewise, Brother Mar. Okay, mga initials, nating mga pagbati mula sa ating mga listeners both here and abroad. Now, as I said, nakapasok na po ang bagyong si Lani rito sa bansang Pilipinas. At couple of minutes ago, inyong narinig yung balita ni Mirna Alcid Sikihor ng Sipokot Kamsur. Masama po ang panahon sa Camarines Sur at this time of the day. Whereas dito po sa Metro Manila area, earlier in the day, umulan, maging kagabi. Malakas po ang buhos ng ulan. Now, without much further ado, narito si forecaster Meno Mendoza ng Pag-asa Forecasting Center at narito ang buod ng kanyang balita relative dito kay Bagyong Lani. Magandang umaga po. Para sa ating update, ang ating pong tropical depression na sila kaninang ikapito ng umaga, huling namatang po ito sa dito nga sa baybaying dagat po ng Liloan, Southern Leyte. Sa kasalukuyan, ito may taglay na lakas na umabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may mga pagbuso naman na umaabot sa 55 kilometers per hour. At patuloy nga po itong kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman po na 15 kilometro
kada oras. Sa kasalukuyan, meron po tayong nakataas na tropical cyclone signal number 1. Dito po yan sa bahagi po ng Kabisayaan sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, sa northern and central portion po ng Negros Oriental at kaya rin po sa Cebu at sa Bohol. Samantala sa bahagi po ng Mindanao, nakataas ang ating signal number 1 sa dito na po sa lugar ng Surigao del Norte, Dinagat Island, sa northern portion ng Agusan del Norte, sa northern portion ng Agusan del Sur at sa northern portion ng Surigao del Sur. Samantala sa Luzon, ang ating signal number 1, nakataas naman sa southern portion ng Masbate, sa southern portion ng Romblon, sa southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, gaya na rin sa northern portion ng Palawan kasama ang Calamian at Cuyo Island. Ang nasabing mga lugar, patuloy pong makakaranas ng mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan. At pinapayuan ng ating mga kababayan na mag-ingat sa posibleng pagkakaroon pa rin ng mga flash floods at landslide. Ngayong umaga, hanggang bukas ng umaga po, ay inaasang mararanasan po naman ng moderate to heavy with at times intense rains dito sa Kabisayan, Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon at sa Caraga Region. Samantalang light to moderate with at times heavy rains naman ang mararanasan sa Metro Manila, Bulacan, Bataan at sa nalabing bahagi ng Mindanao. Muli po, paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat pa rin at maging alerto sa posibleng pagkakaroon po ng mga flash floods at landslide. Sa ating mga mangingisda ay pinapayuhan na po malaot po sa mga baybayang dagat ng ating bansa, lalo na kung saan po nakataas ang ating signal number 1. At nagkaroon na po tayo ng sa nakaraang 3 oras ay nakapag-landfall na po ang ating Bagnesilani dito sa Bugas, Grande Island, sa Socorro, Surigao del Norte po yan, kaninang 4:30 ng umaga, at kanina namang alas 5 ng umaga dito sa Cagyanao, Binagat Island. At posible nga po itong ito po yung tatawid po ng sarapaan po ng Kabisayaan at posible naman pong lumabas ang ating Philippine Area of Responsibility by Thursday po. At yan po later, mula sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST, Meno Mendoza, nagulat. Okay, thank you so much, forecaster Meno Mendoza ng Pag-asa Forecasting Center. Yan sa latest weather update. Itong hinggil sa bagyong si Lani. At 4:30 this morning, yung pong malinaw na narinig na naglandfall ang bagyo dyan po sa Surigao. At by Thursday, ay inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. From Joey Ortiz, one of our colleagues and one of our talents, napakahusay na mga awit sa kanya pong weekend show. Kapag weekend dito po sa BSC, yung mga talino, mga pag-awit, napakagagaling itong ating mga weekend talents. Not only they are good singers, but likewise, they are composers in their own rights as well. One of whom I'm referring to is Charlie Fry. We have Camille Victoria. We have Lilian Gabriel. Napakagaling. Si Marco. At ang kanyang katandem sa kanyang palutuntunan. Napakagaling. Wala kang tulak kabigin. That's every weekend. Magilo kung mga tagapakanig to entertain you. While sa weekdays, all we provide you ay yung mga balita na we feel at we know you ought to know. And got to be informed by this news and developments that's happening in our country. Mao Ad says, stay safe, everyone. Thank you so much, Mao. From Montreal, Canada, the youngest of my siblings, mga kapatid kong mga babae, we're the only one left in the family brood. Sabi nga, well, originally we have, I have 2 brothers that completes the family. But
they joined our creator as well, yung aking dalawang brothers. So I'm the one left, plus ito pong aking mga sisters. Norma Baisaswale from Montreal, Canada. Morning, Manong. Ang kanyang pagbate ho. And I guess itong ating mga viewers and listeners sa Montreal, Canada ay already donned in their dream suit because ngayon po ay gabi na dyan sa Montreal, Canada. And she's killing time apparently by finding out and to know what's happening in the country before she gets into the dreamland, sabi nga, to Norma and LB. Hi to Ken Swale, Norma's better half, and children. And again, sa lahat ng mga Montrealers, mga Filipinos, as well as those Montrealers, yung mga puti, sabi nga, who understands Tagalog. Kaya alam nyo, constant association with Filipinos diyan sa Montreal as well as in other provinces diyan sa Canada. Normally natututo hong magtagalog yung mga mga Canadians themselves. Okay, so thank you so much. Good morning likewise, Norma. Now, iwas na po ang inyong mga orasan, mga gilo kong mga tagapakinig ho. At ang oras po sa Pilipinas at this particular time of the morning is now 10 o'clock ng umaga. It's a Monday, the 4th day of October 2021. Don't forget the date, especially those who are supposed to issue ang kanilang mga checking accounts. Mahalaga po yan. Baka malagay nyo, maling date, stale po yung check-in na inyong i-issue. From Samuel Sammy Gabot Asintado, one of our colleagues dito po sa BSC. Watch his show from 6 o'clock ng gabi down to 8 o'clock in the evening. 2 solid hours of information. 2 solid hours of, observation and other things you have and ought to know na nangyayari ito sa ating bansa that only a good journalist and broadcasters has on mind, sabi nga po. And one of the shows na akin pong, of course, lahat na aking nire-recommendang inyong panuorin. Like yung Your Honor Please ni Ben Paipon that comes to you after Asintado's program. Alright? Yung Your Honor Please dito rin sa BSC plus yung mga earlier shows. Ang sabi ni Kasami Asentado Gabot from Bacoor, Cavite. How's the weather out there, Sami? Great morning to all viewers, followers of my friend Sel Baisa. Make digital patrol a habit. Thank you very much. Anyway, I got no other alternative but to make this program a habit because I'm the one doing the show. Thank you so much, Sami. Biro lang. Like what I'm doing, I'm also a big fan of all the programs ng BSC. Thank you so much, Sammy, for watching the program. Erickson Olarte Maxion. Ang sabi ni Erickson, good day po, sir. Si Jen Maxion po ito. Hello, Jen. Good morning to you. Gamit ko po account ng husband ko. Watching from Balanga, Bataan. Well. Kamusta kayong mga taga Bataan, Jen? And I'm happy to note that there's a viewer and watcher from, watcher and listener, whatever, from Balanga, Bataan. How's the weather dyan sa Balanga, Bataan?
Madam Jen, I hope hindi umuulan ng kalakasan dyan, ha? Sapagkat maraming mga lugar ngayon dito sa ating bansa ang inuulan dahil nandito sa bagyong si Lani. Anyway, thank you so much, Madam Jen, for watching the program. Now, sa ating pong mga balita, karagdagang impormasyon. COVID update. Walang kamatayang COVID update. As of yesterday, a Sunday, October 3, narito po ang ulat na ipinalabas ng Department of Health. Bukod tangi, ang Department of Health ang well-autorisado na magkaloob dito pong update hinggil sa COVID. Ang bagong kaso ng COVID as of yesterday sa bansa ay 13,273 ang mga kaso nito. Na nagdala sa total na bilang na 2,593,399 cases. Since the time na nagumpisa itong pandemya o naramdaman dito sa ating bansa. Ang mga gumaling naman, marami po naman mga gumaling. At ang total na mga gumaling as of yesterday ay 45,249 cases ang mga gumaling. Bringing to a total of 2,442,623 cases ang mga gumaling. So kung meron pong nadaragdag, meron din namang nababawasan na mga gumagaling. Pero ang masakit, yung mga namatay. Ang mga namatay, as of yesterday, ay 112 ang mga namatay dahil nandito kay COVID-19. At ang bilang, total na bilang as of yesterday, ay 38,768. 38,768 ang kaso ng mga namatay. Yung mga aktibo, yung mga hanggang sa mga sandaling ito ng pagbabalita, hindi pa po gumagaling. Although, gumagawa ng paraan ng ating mga health authorities to make them heal dito po sa karamdamang ito. 112,008. Yan po ang bilang ng mga aktibo at pagagalingin pa ng ating mga health authorities. Yan po ang COVID update. 2,593,399 cases. Itong bilang ng total na bilang ng kaso ng update mula ng nagumpisa ang coronavirus o simply ang COVID-19 sa Pilipinas. Now, meron ditong sagot si Madam Jen Maxion ng Balanga, Bataan. Doon po sa aking katanungan hinggil sa kung malakas ang buhos ng ulan sa Balanga, sa Bataan. Ang sabi ni Madam Jen, kanina po malakas ang ulan pero ngayon tumila na. Thank you very much. Why am I asking so? Sapagkat alam ko, hindi ko po dinidiscount ang possibility na marami sa ating mga kababayan ang maaaring ngayon ay patungo ng Bataan. That's why to give them a bird's view o overview ng mga kaganapan, lalo na sa kalagayan ng panahon. That's why I'm asking yung ating mga kababayan kung ano ang kalagayan ng panahon, especially now na meron tayong bagyo na nasa ating bansa. Going back dito po sa COVID-19, coronavirus. Ang Makati City, ibinalita po ni Mayor Abby Binay ng Makati City na binuksan na ngayong araw na ito ang general vaccination, ang pagpaparehistro para sa general vaccination sa Makati City. Ibig sabihin ng general, lahat na.
Making ikaw ay taga Makati or sa labas ng Makati City, welcome. Maaari kang magpabakuna sa Makati City starting today. But bawal po rin ito pong walk-in. Wala pang walk-in. At bukod tangi doon sa mga magpaparehistro. All you have to do ay magparehistro, enable you to avail ng general vaccination which is going on, which resume ngayon pong araw nito sa Makati City. Mauad says makulimlim ang paligid sa San Marcelino, sa Zambales po ito, at bagyang mahangin at maambon. Yan po'y mula kay Mauad. Thank you so much, Mau. Yung mga patungo ng Zambales, particular sa San Marcelino, medyo bahagya po ang mahangin at umaambon diyan po sa San Marcelino, Zambales. Thank you so much, Mau, for that information. Going back to what I'm telling you about, yung mga magpaparehistro, you can always do so beginning today, diyan sa Makati City. Enable to avail dito po sa general vaccination, which has formally opened diyan sa Makati City. Well, practically, ito pong general vaccination has been adopted by many cities dito po sa National Capital Region. But all you have to do ay, if I may repeat so, kailangan po magparehistro. Bawal yan pong walk-in. Walang walk-in. Magulo po kasi kapag merong walk-in. From Montreal, Canada, Carmen Sevilla is watching and listening to the program. Ang sabi ni Carmen, good morning to everybody. A native of Pangasinan. Alright? Kaparis po ng aking brother-in-law na si Harry Estrada, who happens to be a native ng Poso Rubio, Pangasinan. Yung mga Pangasinense, napaka-generous pong mga tao rin po ng mga yan. By the way, speaking of Pangasinan, good morning to Mayor, his name suddenly popped out my mind. But he's the former spokesperson ng Philippine National Police. I know later his name will come in dito sa akin pong utak. Sa dami ng iniisip ko, sa dami po ng mga, staff and things yours truly is attending to. Kaya po, nakakalimutan ko. But suddenly, magbabalik po yan sa aking kaisipan. However, as what I'm saying, doon po sa ating mga nanonood ng palatuntunan, nakikinig sa palatuntunan, diyan po sa Pangasinan, magandang umaga po sa inyo. Now, alam niyo, maisingit ko lang ito. Alam niyo, sa Victoria, Australia, alam po natin na ang Australia ay isa sa mga bansang may mataas na bilang ng kaso ng coronavirus. Sangayon po sa balita, bumababa ang kaso ng COVID-19, particularly sa Victoria, Australia. That's indeed a good news. And a similar news says na ang COVID-19 case dito po sa Metro Manila area ay patuloy din sa kanyang pagbaba. Well, if that's the case, sabi nga po mga gilo po mga tagapakinig, magiging masaya itong darating nating Christmas, hindi ho ba? Well, para doon sa ating mga kababayan who has something to prepare for themselves, sapagkat, well, sabi nga po, without being materialistic. Alam niyo, pinaghahandaan ng Pasko dito sa bansang Pilipinas. At yung ating mga kababayan elsewhere in the world would agree
ah, na dito sa Pilipinas ang bansa bukod tangi na nagdiriwang ng pinakamahabang Christmas. As a matter of fact, ngayon pong mga sandaling ito, lahat ng stream media, yung mga radio stations, meron ng mga Christmas countdown. Yes, indeed, we have 80 plus days more at madarating na ang Kapaskuhan. Yan po ang alam ng Digital Patrol. Fashion yan dito sa ating bansa. Bago pumasok itong bare months, tiyak na meron na magsasagawa ng Christmas countdown. Dito nga, nung wala pang COVID na yan as early as June, meron na nagpapatugtog ng Christmas. Ganyan po. Kung paano ipagdiwang ang Christmas dito sa ating bansang Philippines. Bukod tangi. Kaya, well, many, I should say, maring nakanganga na lang on Christmas. Lalo-lalo na yung pong walang pinagkakakitaan. Because there were millions of Filipinos. 3 million plus nating mga kababayan ang nawala ng hanap buhay. At marami pa sa kanila ang nakaharap sa katulad na predicament. Yung kawalan o mawawalan ng hanap buhay. Napakahirap. Yung bang sa isang pamilyado na mawalan ng hanap buhay. Hindi ba merong couple nga dyan sa ating nalalaman? Yung akin pong, ilan ba sila? Yung 4 sa aking 33 mga kumpare. Yung couple naghahanap buhay dati. Ang masakit, pareho pong nawalan ng hanap buhay. Now, how would you expect them to celebrate Christmas? Sabi nga, merrily. Well, of course, hindi ko sinasabi na materialism during Christmas prevails. Hindi po. Pero, nagkakisna na po natin yan Whether we like it or not, yung mga bata simply do not know the meaning ng mawala ng hanap buhay, yung kanilang elders. What they know is that Christmas comes. And whether they like it or not, Christmas should be celebrated. At itong mga batang ito had no other alternative but to knock on the doors ng kanilang mga ninong at ninang to say Merry Christmas. At doon sa mga bata na ngayon po ay nakikinig ng ating palatuntunan, medyo taghirap ngayon. Kaya medyo excuse muna si ninong at ninang sa kanilang mga pamasko. Pero na lamang yung mga patuloy sa kanilang pagtanggap ng sahod at maaring yung kanilang negosyo kumikita pa as of the moment. Check your time pieces, the correct Philippine time. It's now 10:20 ng umaga. Yung mga misis, magsikilos na. Yung mga pupunta na mga palengke. Yung pong konting budget ay pinagkakasya para mapagsasalu-saluhan ng kanilang family members. Kahit na, papaano, may makain, may mapagsasalu-saluhan. I'll give you a tip. Yung mga taga Quezon City at Maguindo sa katabing lungsod ng Maynila at ng iba pang lungsod ng San Juan. Alam nyo dyan sa, I'm endorsing this because alam nyo yung mga gulay dyan sa elliptical circle, napakamura. Napakamura. You can always go and buy vegetables, maging prutas.
Mura po dyan sa elliptical circle. And I guarantee you, your 200 pesos could buy a lot. Hindi po lupa. Ibig sabihin maraming may bibili. Okay. From Erickson Olarte Maction from Jenny. Shout out po kay Kuya Joey Ortiz. Ang sabi ni Miss Jenny. Jenny. And most especially, I would like to greet my loving and caring husband, Erickson Maction. A happy 8th monthsary of our marriage. Wow, bago lang pala, no? 8th monthsary ng kanila pong marriage as couple. Ang Maction, couple ng Balanga, Bataan. Sabi niya, thank you sa pagmamahal. Sabi niya, heart babe. Okay? I love you very much. From Jenny Maction to her husband, Erickson Olarte Maction. The couple is celebrating their 8th monthsary as of their marriage. Wow! Thank you very much. Thank you so much. From Balanga, Bataan, as well as those, celebrating their love month o love date, sabi nga po, ngayong araw nito. I might as well greet those celebrating their birthdays today, ngayon pong ika-4 sa buwan ng October 2021. More returns of the day. What else? So, mga balita, may kinalaman dito po sa COVID-19. Alam nyo, ito ay bago ho. Katatanggap ko lamang ng balita hinggil dito sa Pfizer vaccine. Alam nyo, yung pong antibodies ng Pfizer brand vaccine ng bansang Amerika is good only for 6 to 7 months. Yan po, tandaan po ninyo. 6 to 7 months ang effectivity ng antibodies ng Pfizer brand. So meaning, after you were vaccinated on the 6 or 7 month, wala nang visa yung antibodies. Para mong sinabi na hindi ka nabakunahan din dahil wala nang epekto. Doon po sa ating mga kababayan who caters on Pfizer as their brand ng bakuna. Hindi ba yung Sinovac, ganun din? Kaya lang ang Sinovac, good for 6 months yung kanyang antibodies effect sa katawan. So, yung pong sa Amerika, what they are actually would want to ask and sa ating mga kababayan, notably yung mga health authorities, yung pagbabakuna, mga gilo kong mga tagapakinig, nung tinatawag nating third job, mga gilo kong mga tagapakinig, kailangan merong third job ng bakuna. Pero ang tanong dyan, will it be the same brand? Yan ang tanong. Sapagkat dito po sa ating bansa, despite the fact na millions of bakunas ay dumarating, yan po intended para sa second dose. Sapagkat marami rito sa ating bansa ang hindi pa natuturukan ng second dose ng bakuna. So intended yan para sa kanila. Maaring yung mga iba hindi pa nababakunahan ng first dose. Kapag nabakunahan na, nga naman maghihintay ng delivery ng bakuna. Yun ang tanong, kailan darating? Ang sabi ni Melito Rodelia Militante, Buenos dias, Señor Cel, mantente a salvo y que Dios nos bendiga a todos.
Thank you so much, Melito, yung ating Kastilaloy na viewer and listener coming from or watching from Calamba, Laguna. Yung ating mga kababayan taga Calamba, Laguna, as well as those other towns and cities diyan sa lalawigan ng Laguna. Kamusta kayo? O kamusta ang pag-ulan diyan na Melito? Umuulan ba ng malakas diyan sa yung kinaroroonan sa iyong lugar diyan sa Calamba, Laguna? Ang sabi ni Melito Rodelio Militante, yes, 6 to 7 months. Trial pa lang daw po kasi eh. Yan. Totoo yan. Uulitin ko. Ito pong ating tinatanggap o natanggap na bakuna ay trial period pa lamang. Sinusubukan pa lang sa mga tao kung epektibo. Kaya kung hindi epektibo sa iyo, kaya po maraming namamatay din dahil lang po sa bakuna sapagkat hindi angkop sa kanyang katawan yung bakunang itinurok. Kaya let's face reality. Dito sa 38,768 na mga namatay, ilang kaya itong mga nabakunahan pagkatapos ay namatay? 10:25 na po ng umaga at dito po sa Metro Manila area from where I am, dito po sa Quezon City in particular, tumigil na po yung pag-ulan at medyo sumisikat na naman ang haring araw. Kaya Mrs. Time to get your basket, go out the house and go to the nearest palengke or talipapa in your place. But don't forget yung pong paggamit ng face mask at face shield. Sapagkat yan po ay pinag-uutos pa rin ng ating pamahalaan. Yung paggamit ng face mask at face shield. Ang sabi ni Camelito Militante sa aking katanungan sa kanya, kanina po madaling araw umulan. Medyo malamig nga po. Kasing lamig anya ng love life ko. Yeah. Sabi ko sa iyo, Melito huwag mo na masyadong bigyan ng panahon. Sabihin, not to pay too much attention on your garden as well as your poultry. Time to look for somebody who could be your mate, sabi nga. Yan. Malamig daw ang love life ni Melito okay. Now, in addition to, magilo kong mga tagapakinig, yung booster shot, that's what I meant. Yung ikatlong shot is commonly called as booster shot. Kaya, yung mga nagpaturok ng Pfizer, nagpaturok ng Sinovac, yung bang mga ibang brand pa, mga gilo kong mga tagapakinig, wala pang ulat Pero so far, sa pag-aaral sa Amerika, itong Pfizer brand ay good for 6 or 7 months. Pagkatapos niyan, wala ng antibodies. Nawawala. Kaya what we need is booster shot. Kaya ang tanong ko kanina binitawan, yung bang booster shot ay yung katulad na bakuna na itinurok. Yan ang malaking katanungan. Wala pa kasing nagpapahayag hinggil sa bagay na yan. Now, yung ating mga kababayan, sapagkat ngayon po ay registration period, registration week ng ating mga kakandidato sa national and local elections. Particular dyan po sa Sofitel Hotel sa Pasay City. Ang sabi po ni Director James Jimenez ng COMELEC, hindi papayagan yung mga miyembro ng media na hindi pa nabakunahan na pumasok itong para kumover
ng kaganapan diyan sa election center, registration center ng Sofitel. Kaya ganun po kahigpit ang COMELEC. May kinalaman dito sa registration period ng mga magpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Ulitin ko ho, hanggang Friday na lamang itong pagpaparehistro o pagpa-file ng inyong COC. Yan. Now, ayan ho, magilo kong mga tagapakinig, maliwanag po yan. Yung mga alalay nitong, which is limited in number, na mga kakandidato magpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy, kailangan vaccinated din kayo. Now, nabanggit ko na yung hinggil sa politika. Pwede atin mang bigyan ng balita ito pong hinggil sa politika sa ating bansa. Because whether we like it or not, abay meron na pong yung darating na eleksyon is now felt on air. Nararamdaman na, nasa hangin na eh. Now, bago po mananghalian ngayong araw na ito, Oktubre 4, itong President and Vice Presidential Tandem na sina Manila Mayor o Yorme Isko Moreno at Dr. Willie Ong ay magpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy bago mananghalian yan ngayong araw na ito. Ang sabi po ni Yorme Isko, kanyang napili itong araw na ito, Oktubre 4, as the day for him na mag-file ng kanyang COC sapagkat ngayong araw na ito ay ang araw ng kamatayan ng kanyang tatay-tatayan na si Herman Moreno. Kaya namang kanyang itinaon itong araw na ito ng pagpa-file ng kanilang election o ng candidacy, Certificate of Candidacy para sa presidential and vice presidential election. Merito Militante says, last election po nang bumoto ako, nagtanong ako, sabi ko, Ma'am, bumotong na ba ang nanay ko? Yan ang kanyang tanong. Sagot sa akin, ay oo, kanina pa. Sabi ko, sayang, inagahan ko sana para inabutan ko. Tanong sa akin, bakit po, di po ba kayo magkasama sa bahay ng nanay mo? Ang sagot ko, tinanong ko lang po kasi matagal na siyang patay, nakakaboto pa. Talaga si Belito, punong-puno, mga tagapakinig. Ayan. Now, iba pang mga balita na may kanalaman dito po sa politics o politika dito sa ating bansa. Alam nyo, since October 1 nang umpisahan itong paghaharap ng COC, 8 na po ang nag-file ng kanilang presidential bet bilang Pangulo. 8 na. Yung ba nakalimutan ko, pero ang pinaka-latest ay itong si Tiburcio Marcos. Tiburcio Marcos ang pangalan. Nako, palagay ko ito tiyak. Magpipetisyon si Bongbong Marcos. Magilo kong mga tagapakinig. Bakit alam nyo, ito pong latest. Bagong-bago ito, mainit pa. Si Bongbong Marcos tatakbo bilang Pangulo. At ang kanyang BP o pangalawang Pangulo ay si DPWH Secretary Mark Villar. Yan po ang latest. So hindi pala senador ang tatakbuhan nitong si Mark Villar, kung hindi Vice President. Alam nyo, si Mayor Duterte ang nagsabi na napipisil niyan tumakbong senador
itong si Mark Villar. So, in the turn of events, hindi po tatakbong senador si Mark Villar, kundi Vice President ni Bongbong Marcos. Yan po ang latest, oh. Ako talaga naman, iba ang politika dito sa ating bansa. 8 na ang nag-file ng candidacy bilang Pangulo. Ang pinaka-latest nga po ay si Tiburcio Marcos. Sino ba itong Tiburcio Marcos na ito? Yan. Now, sino pa ba? At tatakbong presidente si Lacson at yung kanyang Vice President, si Tito Soto ng Itbulaga. Okay. Si Pangulo ng Senado. Pero hindi na siya Pangulo ng Senado sapagkat tatakbo ng Vice President Hindi ba ganyan ang kautusan? Yan. Now, iba pang kaganapan, last Saturday, nagretiro na sa politika itong si Mayor Digong. Ayaw niya na. Katulad ni Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao, nag-file na rin po ng kanyang candidacy bilang Pangulo. At ang kanyang Vice President ay ang kanyang tatay-tatayan na si Congressman at dating alkalde ng Maynila, Lito Atienza. Si Flowery Man, sabi nga po, laging bulaklakin ang polo. Masaya itong ating halalan. Now, si Bongo, hindi po Munggo, Bongo. Yan. Tatakbo naman bilang pangalawang Pangulo. Nino, yan ang tanong. Well, the question still hangs on air. Sino ang kanyang magiging Pangulo? Si Sara Duterte ba? O si Mayora Duterte ng Davao? Ang sabi ho ni Sara wala siyang interest sa pagka-Pangulo. Although we understand na marami po ang humihikayat dito kay Sara na tumakbo. Sayang daw because she's a sure winner, sabi raw. Kayo naman mga nag-file ng inyong candidacy, lahat naman kayo, sinasabi nyo, sure winner kayo Kasi nga itong si Tiburcio Marcos na ito ang sabi niya, sure winner din siya Ang sabi po ni Sebastian Baste Duterte, ang Vice Mayor ng Davao, talaga namang wala na atang ibang tao dyan sa Davao, kundi Duterte na. Kung hindi Mayor, Vice Mayor. Yung mga Duterte dyan sa Mayor, wala na bang iba dyan na mga taga Davao na pwedeng maging Mayor at Vice Mayor? Ang sabi ho ni Baste Duterte, tanging milagro na lamang daw ang kakailanganin para tumakbo bilang Pangulo itong si Sara Duterte. So meaning, talaga pong hindi na tatakbo. Maaaring tumakbo bilang mayor uli ng Davao. Sinong tatalo dyan sa mga Duterte ng Davao? Sabi ko, mukhang Duterte ang bukod tanging pwedeng maging leader ng Davao. Wala na bang magagaling? Okay. Si Leni Robredo, si Vice President Robredo, ay pahayag naman yung kanyang desisyon sa last day nitong filing ng COC. Yan ay kung tatakbo siya bilang Pangulo. Sapagkat alam nyo, ang grupong Isang Bayan ay mahigpit ang panawagan kay BP Robredo, kay BP Leni, na tumakbo bilang Pangulo. Pero
batay po sa ulat na aming tinanggap, nag-file na po ng kanyang, I understand, nagpalit na ng address itong si Robredo at diyan sa Camarines Sur, kanyang inilagay yung kanyang address. So meaning, malamang na baka tumakbo bilang gobernadora. Itong si BP Robredo. Yan po ang mga haka-haka lamang. Now, sa Oktubre 11 hanggang 31, mga gilo kong mga tagapakinig, pagpapatuloy ito ng extension ng pagpaparehistro sa mga bagong botante. Pare po kayong magparehistro na bilang mga botante, yung mga bagong botante. Kukunti pa lamang yung mga nakakapagparehistro. Ang latest count, if my memory serves me right, ay 6 million pa lamang yung mga nagparehistro. Pero there are more than 10 million na inaasahang mga bagong botante. Now, sino pa itong mga nag-file ng kanilang COC? Si Enzo Oreta. Ito nakababatang kapatid ni Malabon City Mayor Lenlen Oreta ay nag-file na ng kanyang COC at tatakbong mayor ng Malabon City. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lenlen, hindi yun na po tatakbo bilang mayor. Kaya yung kapatid naman na Oreta, wala na bang ibang maaaring tumakbo? Yan. Oreta naman ngayon sa Malabon. Now, yung inyong iniidolo, dating asawa ni Chris Aquino, na ngayon ay kinakasama ay isang Italiana na si James Yap, tatakbo bilang konsehal ng San Juan City. Yan po ang latest. Maganda itong market ata nitong si James Yap. Maraming mga humahanga rito bilang basketballista. Tatakbo po siyang konsehal ng San Juan City. Okay? Now, sa Parañaque naman, itong dating napapanood dun sa Itbulaga, na si Jo Marie Iliana. Ito ba yun? Ito ata yung batang kapatid. Ito ata yung racer, Jo Marie Iliana. Tatakbo raw na congressman o konsehal, either of the two, diyan sa unang distrito ng Parañaque. Alam nyo kung sinong isa pang tatakbo na pamilyar ang apelyido, itong si Bandolph Quezon. Ito yung anak ni Dolphy, Yumaong Dolphy. Tatakbo rin sa unang distrito ng Parañaque. Yan po mga kaganapang pang-politika dito sa ating bansa. Now, what else is new? Ito namang si Manny Pacquiao, natatakbong presidente. Matapos po siya magpahayag na siya ay opisyal na nag-retire na dito sa kanyang pagboboxing. Siya po ay dinadala nitong political party na PROMD. Yan, PROMD, yun ang pangalan ng political group. Kaya ang sabi po ni election lawyer Romy Macalintal, mukhang mawawala yung pinaglalaban ni Pacquiao at natong si Kiko. Kiko nga ba ito? Yung, ano ang pangalan nitong Pimentel. Ayan, itong si Senador Pimentel na kanilang pinaglalaban na PDP laban sapagkat alam ninyo, as a backgrounder, yung mga Pimentel ang nagtatag nitong PDP laban at pinasikat naman nitong si Mayor Digong nang siya ay tumakbo bilang Pangulo. Kaya meron pong dalawang paksyon ngayon na umaangkin dito sa PDP laban. Yung paksyon nitong si
Secretary Cusi ng Department of Energy at itong si Senador Senador Pacquiao at Senador Pimentel. Pero dahil dito sa pa-file ng COC ni Pacquiao under itong grupong PROMDI, mukhang lumalabo daw itong pinaglalaban nila na PDP laban. Mukhang mapupunta itong PDP laban dito sa Cusi faction. Pakinggan nga natin itong naging pahayag ni election lawyer Makalintal. Parusa doon sa kanila. Kaya yun ang sinasabi ngayon ng Pusi faction na si Manny Pacquiao sa PDP laban. At yun ay katibayan sa COMELEC na talagang dapat ang Pusi Wing ang manalo. Kaya mabigat ang impact ng pagkaka-file ni Manny Pacquiao ng kanyang kandidatura sa ilalim ng another political party. Okay. Sandali lang po. Yan. Now. So yung pong kaganapan sa politika rito sa ating bansa. Sa ibang mga pangyayari. Bukas, matutunghayan, mga gilo kong mga tagapakinig, itong big time oil price hike. Sakit na naman ito. Yung ating mga kababayan na, well, medyo may kalayuan yung mga bahay at medyo kapos yung mga public transportation. Umaasa lamang dun sa kanilang lumang sasakyan sa pagtungo o pag-alis sa kanilang bahay. Problema na naman ito. Sapagkat bukas, pati si Mrs. problema rin dito. Itong launching ng big time oil price hike. Ito po yung pang-anim na pagtaas sa presyo ng langis dito sa ating bansa. Sakit nito. Alam niyo kung bakit? 2 piso ang itataas ng diesel at ng kerosene. Diesel at gas, 2 piso. Marisep, kataas niyan. Ganon din ang liquefied petroleum gas o LPG, yung paggamit sa pagluluto. Tataas din. Kung magkano, well, hindi pa po binabanggit, pero automatic yan. Tataas ang LPG. Ang gasolina, piso at 55 sentimo ang itataas ng gasolina. Sakit din yan sa bulsa, ano? Kaya naman yung mga jeepney drivers ay umaangal. Wala na lalong matitira sa kanila. Kasama na yung mga taxi drivers. Alam nyo, yung nga pong aking mga nasasakyan na mga taxi drivers ng unit na aking nasasakyan, ang kanilang angal, kanilang pinagtatrabaho na lamang yung operator ng kanilang taxing pinapasada. Swerte na lamang daw na sila ay kumita ng 300 piso. Mauuwi sa kanilang pamilya. Itong mga taxi drivers na ito, dati-rate kumikita ng mga 800 piso, minsan ay 1,000 piso na kanilang naiuuwi sa kanilang pamilya. Bastante yung kanilang makakain sa almusal, tanghalian at hapunan. Pero with this development, patay na naman. Ang sabi ho ng mga jeepney drivers at mga taxi drivers, sana itaas naman ang halaga ng pamasahe. Patay na rin yung ating mga kababayang mga commuters. Hindi ho ba? Pag nangyari yan.
Eh kung wala kang inaasahang kinikita on a regular basis, patay ka na. Ha? Patay ka na, naloko na. Ha? Sabi nga nung aking kumpare sa isang network, naloko na. Yan ang paborito niyang ekspresyon eh. Isa po siya sa akin, 33 mga kumpare. Ha? Ang sabi ni Mirna Alcid Sikihor, always stay safe, cause o cousin. Yeah. Ha? Ang sabi ni Melito Militante, ang hintayin nila pag nag-file ako ng COC, malamang madaming aatras sa kandidatura. Patay ka, bata ka. Subukan natin, Melito. Who knows, ha? Ikaw ang maging sagot, ha? Sa kaunlaran ng Calamba, Laguna. Ha? Alam mo, marami kasi tayong mga politiko ngayon na tinatawag na mga politikang mga politikong basahan, sabi nga. Yung mga politiko na kumikita dahil lang may pera sa politika at merong pera sa kanilang posisyong maihahalal sila. Ito, wag naman sanang masasaktan yung wag na, baka masaktan nga naman eh. Kasi may kilala ako dyan eh. Pumapasok ng politika para kumita. Wag na lang. Okay? Alam niyo na ang ibig kong sabihin maybe. Now, yan po ang balita hinggil sa pagtaas. Big time oil price hike. Simula yan bukas. Kaya I'm sure na yung may mga konting pera magpapakarga ng gasolina ngayong araw na ito. Palagay ko, this is the best time na magpakarga kayo ng gasolina. Sapagkat bukas, sus Mariusep po. Sabi ni Melito, kapag nangyari po yan, ang kukunin ko mga staff, mga balo. Talaga si Melito. Now, yan po ang panawagan sa LTFRB. Sana pataasin naman ang presyo ng pamasahe para namang magkaroon ng equality, sabi nga. Para maging equitable ang lahat. Parehas, sabi nga, mga giliw kong mga tagapakinig. Alright. Ang oras po'y ganap ng 7 minutes bago sumapit ang 11 o'clock ng umaga. Yung sa mga nagtatanong, nag-iisip kung anong masarap na pananghalian, ang aming magandang chef na si Manita. Ayan. Apritadang manok ang niluluto. Ako naman nagpaluto po ng gulay na ano ba yung pinaluto ko? Gulay na ano ba yung gulay na yan? Ano bang gulay yan niluluto mo? Yung madulas na gulay? Saka yung isang gulay na saluyot. Yun. Nako. Lalagyan ng daing. Nako. Hindi bagong ilalagay, kundi daing pampaalat. Saluyot, may daing, with matching apritada. Sarap, ano po? Okay. Anyway, diba po mga kaganapan? Nung pong hapon ng Sabado, itong 2 taong gulang na si Zach William Prado ay sumakabilang buhay, namatay dahilan dito sa sunog. Yung kanilang bahay na made of light materials sa San Valley, Parañaque ay tinupok ng apoy. Ang kanilang lolo, na bukod tangin lang kasama nung mga panahong yon, ay nailigtas yung 2 kapatid nitong si William. At bukod tangin si William, yung naiwan, tulog na tulog, yung 2 taong gulang na bata nang mamatay. Naalala ko itong negosyo. Konting pinagkakakitaan itong aking technical man na si Nash, yung fire extinguisher. Hindi po ako nagpapauna, magilo ko mga tagapakinig, pero mabuti nang meron tayong fire extinguisher na panlaban sa sunog. Nobody knows kung kailang
mangyayari yung sunog. Mabuti na yung tayo po'y handa. Doon sa mga nagnanais umorder ng fire extinguisher, you can always ask the program and we will pass on to you your order kay Nash. Si Melito Rodelio Militante nagsabi naman na ginataang kuhulpo at ensiladang malunggay na may talangka. Wow! Ang sarap ako, masarap ito ha. Hindi ko pa natitikman to pero sounds very delicious. Ensilada o salad na malunggay na may talangka. Masarap nito palagay ko. Ha? Usong-uso pa naman panahon ngayon ng talangka dito sa ating bansa with matching ginataang kuhol. Napakasarap. Bueno, it looks like akin na pong napaikalob sa ating mga kababayan, yung pong mahalagang mga pangyayari dito sa loob ng ating bansa. And once again, ako po ay nagpapasalamat sa muli po ninyong pakikinig sa inyo pong palatuntunan. Sa aking mga sisters, kay Lides, kay Techi, ganun din kay Presi, kay LB, kay Uma. Ang kanila pong nais na ipaabot sa ating mga kababayan yung pong God Save the Philippines at God Bless the Philippines. Yan po ang mula sa aking mga sisters. Pero maraming salamat kay Nash. Thank you so much kay Semanita. And of course, sa lahat nating mga kababayan na nanood, those who make it a point to regularly watch and listen to the program, ito pong Digital Patrol coming your way every Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, at Fridays. Monday to Friday, ibig kong sabihin. Pero maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa palatuntunan. At tabayanan po ninyo. Coming your way, itong Ang Buhay Online sa pamamagitan ni Binibining JC Bautista. So, Diyos ti Agnina at God willing, muli po tayong magkakasama-sama bukas ng muli dito sa inyong palatuntunang Digital Patrol. Pero, iwas to yung mga orasan ng oras sa Pilipinas, ganap ng 11:00 ng morning. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli. Dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.